po ay tumayo minamahal. Nandito na po tayo sa pinakamahalaga po, ang pagkinig salita ng ating mahal Pinoon. Ito po ay dadaling sa ating beloved Ordained Preacher, Kuya Andy Binias. Palakpakan po natin malakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you. Ang beloved Preacher Jerry Galgo. Everybody say, praise the Lord. Taas ang kamay, tayo po'y dumalangin na naman. Umuna ka ng Diyos, amang maraming salamat. Sa dakilang pagkakataon, kaloob mo sa amin sa araw na to, na kami ay nakasamba sa iyo. Sa kabila ng may mga hadlang minsan, mga panahon, pang pinalusot mo pa rin kami yung habag at tawa. Salamat for the free will and privilege you've given to us, Lord, to worship and to praise you and to give you thanks for all the goodness you've given to us, Lord. For the first prayer and fruits of prayer of the early beloved parents, the Lord, and with me, Lord, I cannot do anything without you, my God. You are only my wisdom and knowledge, and I bind Satan us out in the season in their midst, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise. Glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our dear Savior, give the honor and respect, our dearly beloved parents in the Lord, and honoring and remembering, treasuring their blessed preaching and teaching, of course, our dearly beloved noble pastor, Willis Almeida, beloved stand pastor, Lecom Almeida, and all greetings to the whole blessed Almeida children, and also to their respective family, and also greet my beloved wife, my children, my co-preachers, my co-workers. To all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig, magandang gabi, araw sa inyo dyan, at nawa ay natili kayo sa magandang yung papakinig nga mapalain kayo ng salita ni Diyos. Palakpakan po natin, Panginoon. Maminahal, sa gabi ito ang ating pag-aralan, ang itawag na The Importance of Obedience to God. Ito pong title ng ating Bible sermon, The Importance of Obedience to God. Kung sa Tagalog, ang kahalagahan ng pagkamasunurin sa Diyos. Amen? Amen. Pagkamasunurin. Obedience. No? Sabi dito, sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, kaya hindi pagkabasa. 1 Samuel chapter 15 verse 22, ating basahin. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Samuel, kabanata 15, ang talata ay 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Sabi dito, ang pagsunod ay maigi kaysa mga handog na sunugin at mga hain. Palakpakan natin Diyos. So, obedience is better than sacrifice, and to hearken than the fat of the rams. Kaya wala nang pinaka-importante sa tao, pinakamaigi niyang gawin, pinamagandang gawin ng tao, kundi ang pagsunod. Amen? Amen? Kahit anong mangyari, sunod-sunuran ka lang. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Obey lang. Obey na nabi and no complaint. Amen ba? Sunod na sunod lang, walang complain, mga pinapahal. Sa military, obey first before you complain. Sa Panginoon, iba. Always obey and no complain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maigi ang pagsunod kaysa mga sakripisyo ng mga hain, ng mga matataba, ng mga tupa o karniro nga susunugin. Mga minamahal, importante ang pagsunod. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Bisan gani ang Panginoon na grabing paghihirap niya, no? Ng Panginoon na malapit na siya i-betrayal and crucifixion,
grabe pa rin pagsunod. Hirap na. Gibetray na siya ng tao para ipako. Mga minamahal, hanggang bit-bit niya pa sa kanyang aabaga, hanggang mag-cross na mabigat, patulong sa bundok ng Golgota, mga sinusunod pa rin ang ating Panginoon. Amen ba? Kaya ang team natin sa araw na to ay the importance of obedience to God. Ang napakahalagahan ng pagsunod, maging masunurin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi nito, all of us know that we must obey God. Alam natin ang ang tanong usa sa atin ay kailangan sumunod sa ating mahal na Panginoon. But somehow we still act in rebellion and many times end up into trouble as a result of our disobedience. Ibalo naman alam na natin nga gusto natin sumunod sa Diyos. But minsan, tayo po ay nagre-react. Amen? Parang gumagawa tayo ng pagkikontra, rebellion. Kaya tungkol sa ginagawa natin pagkontra, pag-rebellion sa Diyos. So maraming tao, maraming panahon nga end up tayo, darating tayo sa panahon nga papasok tayo sa kaguluhan ng buhay. Ito po'y resulta ng ating hindi pagsunod. Naunawaan nyo ba? All of us know that we must obey God, but somehow we still act in rebellion and many times end up, doon matatapos, up into trouble as a result of our disobedience. Kaya pag kumukontra tayo, amen, maghimo tayo ng rebellion sa ating mahal na Panginoon, ang katapusan niyan ay kaguluhan. Amen ba? Many times end up into trouble resulting of our disobedience to God. Amen ba? Amen? How come when we know that what God wants us to do, we act otherwise? Minsan daw, alam na natin kung anong gusto ng Diyos para sa atin. Pero ginagawa pa rin natin nga tayo po ay gumagawa ng kontra sa ating mahal na Panginoon. Eh, minsan, hindi natin maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng meaning. Could it be we don't really understand what the meaning of obedience? Dahil kung minsan hindi na talaga natin malaman kung ano talaga yung pinaka-meaning ng pagsunod at maging masunurin. Amen ba? For we forget how important it is. Sa makalimutan natin na napaka-importante ang maging masunurin sa Diyos. Amen ba? So kailangan natin na tulungan natin ang ating sarili para tayo po ay maging masunurin sa ating mahal na Panginoon. Papalakpakan ba natin ang Diyos? Ang pagiging masunurin, malalim ito, mga minamahal. Sabi niyo, or we need help, kailangan ng tulong on how to obey what we obey. Kailangan ng tulong na bumula sa Diyos para malaman natin paano tayo maging masunurin at marunong tayo sumunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang pagsunod, mas maigi sa sakripisyo ng mga hain, ng matataba ng mga tupa, kahit sunugin mo pa raw. Amen ba? Kaya ang Panginoon, kahit sa kahirapan, kamatayan na lang, ang pupuntahan niya, grabe, willing pa rin siya. Sumunod. Nilatigo, sinipa ng mga tao, grabing sugat sa katawan. The passion of Christ. Still, nagsisilabo pa rin pag-ibig niya, sumunod sa utos ng ating Ama. Mabigat na cross, pasan-pasan niya lalagay sa kanyang balikat. Napakalayo ng bundok ng Golgota. Doon niya padinala ang kanyang kamatayan, pero sumunod pa rin ang ating Panginoon. That's the great example kung paano tayo sumunod sa ating mahal na Panginoon. Example ng ating mahal na Panginoon. Kahit gabing kahirapan, naramdaman niya kabigatan, sugat, sipa, latigo, sugat naramdaman. Still, tumatayo siya at lumalakad. Alsang cross, sumunod lamang sa utos ng Ama. Doon niya padalhin sa Golgota ang kanyang pagpapako sa cross. The betrayal and crucifixion of Christ. Still, sumusunod pa rin siya kahit kamatayan ang puntahan. Tayo, hindi pa mawala may kamatayan.
Umatras na tayo sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Simpleng istorya lang, atras na tayo. Simpleng pagsubok, simpleng bagay. Sabi ka na, hindi na ako magsamba. Amen? Hindi na ako magpuri, hindi na ako magpagamit. Hindi na ako mapunta ng CDO, kaya wala na akong babalikan diyan. Amen? Amen? Kaya wala naman akong posisyon diyan. Ang paglingkod sa Diyos, hindi sa posisyon. May posisyon ka sa church o wala. Sundin mo ang Panginoon, maging masunurin ka. Dahil sinusunod mo hindi yung batas ng tao. Hindi natin sunod ang batas ng tao para maging may posisyon tayo sa church. May posisyon man tayo wala. Sumunod tayo sa ating Panginoon dahil gusto natin ng langit. Amen ba? Bahala na wala akong posisyon sa church. Mas maganda na wala ka ng posisyon. Yung posisyon mo lang, itaas yung kamay. Lumokso, umawit, magpuri, mapuspos. Yun ang pinaka-the best ka posisyon. Amen! So, pag maraming ang posisyon, hindi ka tuloy mapupuspos. Yan bakit? Hindi ka na makakonsentrate. No, binabantihan mo na yung posisyon mo. Makaamin ba tayo? Makaamin ba? Dahil sa posisyon hindi na tayo makapag-concentrate. Amen ba? Mga martial, bantay na bantay sa gate, hindi na napupuspos. Amen ba? Yung mga taga-ICO, panay kwentuhan, istoryahanay, tungkol sa camera position, wala na ramdaman ng presensya. Grabe na ang puspusan, kwentuhan pa rin sa loob, dahil sa posisyon nila doon, sa camera. Mga musician, grabe ng puspusan dahil sa posisyon ng gitara, wala naramdaman ka presensya. Wala. Mga preachers natin, dahil sa posisyon, wala na rin naramdaman presensya. Malakas mag-imin pa sa Lord, puro ang luwa, tumutulo. Isa lang naman nag-imin. Malakas sumigaw, malakas magsinggit, pero walang luwa, tumutulo. Mahirap yung gano'n Amen? Kailangan pag malakas ka sumigaw, malakas ka magpuri, kailangan kasamang luha, tumutulo sa iyong mata. Ibig sabihin, damang-dama mo yung presensya ng ating Panginoon. Papakita na tayo po yung masunurin sa ating Panginoon. We just only humble ourselves and follow and obey what God wants to do. We not act